Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga kakaiba or hindi pangkaraniwan na trait or katangian ng babae na siguradong magugustuhan ng lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Eto, number 1, yung masungit. Hala, di ba? Ilang beses na nating sinasabi na ang pagiging masungit ay turn off, hindi magandang tignan. Talagang ayaw ng lalaki ang ganyan. Totoo yun. Pero may mga instances or pagkakataon or may mga lalaki rin na nagugustuhan yung ganong ugali, yung ganong nakikita nilang pagsusungit. Okay? Minsan kasi, kapag ganon, ay parang cute ang dating, di ba? Kaya yung ibang lalaki, yun ang nag-trigger sa kanila para magustuhan nila or para ligawan nila ang ganong uri ng babae. Okay? Di ba? Kakaiba. Pero talagang yung ganyang katangian ay hindi lahat ay ayaw. Meron pa rin ibang lalaki na iba rin ang trip sa buhay na yun din pala ang nagtutulak sa kanila para ipursu ang babae na yun, di ba? So, hindi lahat ng masungit ay ayaw ng lalaki. Meron din ang nagkakagusto sa ganyan. Ang bottom line lang siguro dyan is yung huwag labis, okay? Hindi sobra. Kasi kapag sobrang masungit ka talaga, sigurado na hindi yan kagusto-gusto, okay? Number 1. Number 2, eto, yung babaeng kontrabida. Ito yung babae na madalas ay hindi sumasang-ayon sa mga usapan or sa mga opinyon. Ito yung mga babae na hindi porket ikaw ay sikat, ikaw ay gwapo, kilala kang tao, ay agad-agad sumasang-ayon siya o umuoo or napapaniwala mo agad-agad. Hindi po. May mga babae talaga na meron silang sariling opinyon at yun ang ipinaglalaban nila. Ito yung mga babae na sobrang confident sa sarili nila, na kaya nilang tumanggi, kaya nilang umayaw. Hindi porket yun ang nangyayari or uso, hindi sila sumasang-ayon, hindi nila ginagawa. At yung ganyang katangian, nakakaakit or nakakapag-trigger sa lalaki para magustuhan niya ang babaeng ito. Kasi kakaiba ito, di ba? Madalas kasi sa mga babae, kapag gwapo ang nagsasalita, nako, nakatulala na yan. Sobrang kinikilig na yan. Pero ang babaeng ito, hindi siya ganun. At ito ang nag-trigger para magustuhan niya ang babaeng ito. O, di ba? Sigurado na gusto pa niya itong makilala, makausap. Ano ba ang meron sa babaeng ito? Kakaiba ito. O, di ba? So, ayan po, ang number 2. Number 3, eto yung taong bahay or ito yung mga tahimik. Marami din ang mga gusto sa ganyang classic na babae. Ito yung nasa bahay lang or tahimik lang, di ba? Madalas sa mga ganitong mga kababaihan, sigurado na alam nito ang gawaing bahay, ang mga house chores, di ba? Kapag alam mo ang mga bagay na yan, kapag ikaw na ay nasa isang relasyon, sigurado na hindi magiging problema ang mga ganyang bagay. Yung pagluluto, paglilinis ng bahay, paglalaba, at yung sari-saring mga gawaing bahay. Okay? Sigurado na sobrang masaya, matutuwa ang lalaki na magiging karelasyon mo. Okay? Hindi porket marunong ka sa ganyan, ay ibig sabihin magpapakaalila ka. Hindi naman ganun eh. Marami kasi ang mga nilalabas na mga paniniwala ngayon na kapag gumagawa ka niyan, naglalaba ka, nagluluto ka, at sari-saring gawaing bahay, pakiramdam nila katulong na sila. Hindi po. Ginagawa mo yan dahil part yan ng isang relasyon. Siyempre, kapag nandyan yung partner mo,
nagtutulungan kayo, okay? Marami ding kalalakihan ang naa-attract sa ganyan. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Marami sa mga tao, mga babae, iba na rin ang tinagis ng mga paniniwala. Ayaw din nilang magtrabaho sa ganyan, di ba? Marami ang hindi marunong sa mga gawaing bahay. Kaya yung pagiging ganito, talagang iyan ang hinahanap ng ibang kalalakihan. Okay? Number 3. Number 4, eto, yung mapagmahal sa mga bata, sa mga matatanda, at sa hayop. O, di ba? Kakaiba ito. Hindi lang tao ang minamahal, kundi mga hayop. Anong hayop yan? Ito yung mga literal na hayop. Okay? Siyempre, kapag kahayupan ang ugali, mahirap mahalin yun, di ba? Yung mga hayop ang mga pinaggagawa, wala yun. Hindi yun kamahal-mahal, mapababae or lalaki. Pero ang babae na makitaan mo na malapit sa mga bata, maghiliw, mapagmahal sa mga bata, sigurado na kapag nagkaroon na kayo ng family, mga supling, sigurado na kampante ka na magiging maayos ang pag-aalaga, pagpapalaki sa mga bata. O, di ba? At syempre, mapagmahal din sa mga magulang, sa mga may edad na. Okay? Alam mo, yan ay isang napakagandang katangian. Kung meron kang respeto sa mga nakakatanda, nirerespeto mo yung mga magulang mo, sigurado na pagdating sa relasyon ay marespeto ka sa mga in-laws mo, sa mga random, mga tao na mas may edad sa'yo. At ang ganyang mga katangian ay sobrang talagang nakaka-inlove yan, nakakaakit yan sa mga lalaki. Okay? At nandoon din yung pagmamahal sa hayop. Okay? Ang mga tao na mahilig mag-alaga ng mga pets ay may compassion, may pag-unawa sa totoong relasyon. At kapag yan ay pumasok sa isang relasyon, sigurado na ito yung mga babae na magiging loyal kasi sila yung mapagmahal. So, kapag ganyan ka bilang babae, sigurado na madaling ma-inlove sa iyo ang lalaki. So, ayan po, ang number 4. Number 5, may mabangong amoy. You know, lahat siguro, kapag mabango talaga, ay sobrang mati-trigger yung kanilang senses. At kapag yung senses na yun ang na-activate, doon na mag-uumpisa yung attraction, okay? Kaya ladies, kapag ikaw ay mabango, mas madali kang mapansin ng mga lalaki. Kasi amoy pa lang, ulam na, di ba? Pero totoo yan. Kapag mabango ka talaga, sigurado na diyan mag-uumpisa na gagawa ng action ang lalaki para makipagkilala sa iyo. Paano ka magiging mabango? Siyempre, umpisahan mo muna sa sarili mo, sa kalinisan mo, okay? Kapag malinis ka, sigurado na ang amoy mo ay nakakaakit. Ang sisingaw na amoy mo ay masarap sa ilong. Mas lalo na kapag naglagay ka pa ng mga scent na mas lalong nagbibigay ng aroma na nakakaakit sa pang-amoy ng ilong. Yan yung mga amoy na kapag nasipot ng lalaki ay sigurado na, di ba, matri-trigger na agad yan. Titignan niya saan nanggaling yung amoy na yan, di ba? Ang amoy na yan, mabango ha, mabango talaga. Okay? So ladies, sigurado na kapag malinis ka sa katawan, sigurado na magugustuhan ka ng lalaki. Diyan nag-uumpisa yung attraction. Okay? Number 5. So, ayan po ang ilan lamang sa maraming mga kakaiba na ugali o ginagawa ng babae para mapansin o magustuhan ka ng lalaki. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,